pare-pareho tayong Pilipino. Mukhang nahihinaan po tayo sa management ng NBP. With respect, ako po ay civil engineer. At masyado po tayong nababagalan na 8 lamang septic tanks, hindi pa ma-inspect. Baka po ayaw nating i-priority ito dahil baka meron din naman tayong pinoproteksyonan na tayo ay may kinasasangkutan dito. General Katapang, kailan po kayo nag-assume as Director General ng Bureau of Collection? Your Honor, Mr. Chair, October 24, 2022. October 24, 2022. Your Honor. Yes. Base po doon sa report ninyo, Mr. Chair, ang land area po ng New Bilibid Prison is 375.71 hectares. Tama po? Yes, Your Honor. More or less, Your Honor. More or less. Ano po ang area ng facilities? Ano po ang area na occupied po ng facilities ng NBP? First, yung aming admin building, which is about... No, Mr. Chair. Total facilities. Total area occupied by NBP facilities. More or less, Your Honor, mga 20 hectares po. Pagsama-samahin yung maximum, admin building, minimum, tsaka medium. 20 hectares. Yes, Your Honor. More or less. Yes, Your Honor. Okay. Meron po bang CCTV ang facilities ng NBP? Nung umupo ako, pinalagyan ko po kasi wala pong dati wala po, pero ngayon dahan-dahan po nilalagyan ang mga facilities. Paanong dahan-dahan po? Kasi po we are working on our very limited budget po. Pinalalabas na lang namin na nire-repair yung mga, kasi po nung dumating po ako, may mga CCTV pero hindi po gumagana. So pinapalitan po namin isa-isa yung mga nakalagay na pero hindi na po gumagana. In terms of quantity, more or less, ilan in percent po, percentage? More or less, Mr. Chair, ilang percent na po ang na-install na CCTV? More or less, mga 20 to 25% na po ang nailagay ng mga CCTV sa around Bucor headquarters. More or less 20% CCTV installed within NBP facilities. Overall, magkano po ang estimated cost ng CCTV para makumpleto po? Siguro po, Your Honor, abutin ako ng mga hanggang 25 to 30 million para malagyan po lahat ng CCTV sa Bucor. Yung po bang CCTV installed, which is around 20%, na-cover po ba niya yung area wherein nandun po si PDL Cataroha? Wala po. Ang priority ko po yung main gate, mga gates po para makita kung yung mga tao na lumalabas-pasok. Pero doon po sa looban, wala po akong CCTV. Mr. Chair, tanong ko po ito, no? Kasi po, kung ang pag-uusapan ay dedikasyon sa public service at pagmamahal sa mga PDL, napakaganda po na priority ninyo ito. Para sa ganung pamamaraan po, protektado sila. At the same time, mababantayan din po natin yung ilang mga tiwali nating kasama. And Mr. Chair, kung may CCTV po ang NBP, palagay ko po, after na ma-report na missing, unaccounted si Mr. Cataroha, na-find out na agad. Ibig sabihin po, milyones yung ating pondo, napaka-basic nitong CCTV, yun nga mga maliliit po na karinderya, tindahan, may CCTV. So, Mr. Chair, pare-pareho tayong Pilipino, mukhang nahihinaan po tayo sa management ng NBP. Dahil kung ang pag-uusapan po ay security, protection, and dedication to service, dapat po sana, with all due respect, unang-unang naisip po ninyo ito. So, I think, Mr. Chair,
kung hindi ito bibigyan ng priority attention, yung pong mga problema, issues and concerns involving personnel of NBP and our PDLs, paulit-ulit po itong mangyayari. And maybe, sana mali ako, baka po ayaw nating i-priority ito dahil baka meron din naman tayong pinoproteksyonan na tayo ay may kinasasangkutan dito. And Mr. Chair, ito po ay July 15, 2023. Reported and accounted ang PDL na si Mr. Cataroha. Ano na po ang status ngayon? Una po, Mr. Chair, I'd like to say that for this year or the 2024 po, nag-allocate po ang DBM ng 100 million for CCTV. Excuse po, Mr. Chair. Ang tinatanong ko po, reported and accounted si PDL Cataroha. July 15. My question, Mr. Chair, is ano po ang status? Ang status po niya ay missing hanggat hindi po namin nabubuksan lahat ng septic tank at nagalugad yung lahat ng lugar sa New Bilibid Prison, ay dinideclare po namin ng missing. Ngayon, kung talagang nabuksan na lahat po yan at wala po siyang, hindi po siya makita talaga, i-declare po namin siya na nakatakas. More or less, Or awol. Mr. Chair, ang septic tanks within NBP? More or less. More or less po, 8 or 9. Siyam. Ito po bang mga septic tanks na ito is built within the area? Ito po ba ay na-construct within the area of yung bang, di ba, sa ating bahay, ang septic tank nasa labas? Or ito pong septic tanks na pinag-uusapan natin is within the building? Opo, Your Honor, Mr. Chair, within the maximum security compound sa quadrant 1, meron pong 2, quadrant 2, 2. Yes, excuse me, General Katapang, Mr. Chair, hindi ko po kailangan ng detalye. Sabi po ninyo, ang tanong po, ito po bang septic tanks within the Opo, within po. loob ng building Opo, or within within the the compound? within the 10-hectare compound po, Your Honor. Okay, Mr. Chair, 8 lang yung septic tanks, di po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, with all due respect, ako po ay civil engineer. At masyado po tayong nababagalan na 8 lamang septic tanks, hindi pa ma-inspect. Ano po? So, with respect to General Katapang, sir, Mr. Chair, masyadong mabagal po ang NBP. And base po dito sa inyong data, you have 30,701 PDLs. Tama po? Sa NBP. Opo, opo. And the capacity is 6,435 PDLs only. Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. And Mr. Chair, ang occupancy rate po ng NBP is around 477%. Meaning, meron po ditong congestion rate na 321%. Mr. Chair, ano po ang plano ba dito ng NBP dito sa congestion rate na ito? Mr. Chair, Your Honor, ang intensyon po talaga is ilipat na po sila sa alisin na po, isara na po ang New Bilibid Prison maximum, medium, and minimum at ilipat po sila sa mga regional prison and penal farm na available at hopefully by 2028 po sarado na po ang ating New Bilibid Prison when it comes to the maximum, minimum, and medium security compound. So nabanggit po ninyo, by the way, meron na po kayong budget approved previous year para sa capital outlay, construction of buildings and facilities. Tama po ba, Mr. Chair? 200 million, sir, for this year. 200 million po, Mr. Chair, Your Honor, for this year. Okay, thank you. More or less, ilan po na PDLs ang mako-occupy ng buildings na doon sa na-approve na budget for the additional facilities? Kasi nga po, iniwasan na yung congestion rate. Ang kaya lang po niyan, mga 500 to 600 po. Kasi isang building po nagkahalaga ng 150 million. Ilan po ang ma-occupy nun? Mga
500 po to 600 PDL dun sa allocated na 200 million. 200 million. Anyway, magko-compute pa ako by per capita. Ano po? So, Mr. Chair, yun lamang po at yung ibang mga honorable colleagues ay medyo iba na yung tingin sa akin. No? At masyado na yung mahaba na itanong ko. I-reiterate ko lang po, Mr. Chair, if I may, dapat po sana i-priority ng NBP ang budget nila for the procurement of CCTV. Yun lamang po, Mr. Chair, and thank you very much po sa ating... Thank you so much, Congressman Busita. So before I give the floor to Congressman Rencia, are you willing to... Okay, go ahead. I'll be quick, Kong. Mr. Chair, I just noticed na ilang oras na po tayo nag-uusap dito, nag-iimbestiga, nagtatanong, puro isinisisi dahil sa congested, populated, kaya nangyayari itong mga nakatakas, kaya sa labas natutulog, and all these problems. So, ang tanong lang natin diyan ngayon, Mr. Chair, so anong solusyon? Wala tayong solusyon kasi napakadami hanggat hindi pa nalilipat, hanggat hindi pa nakapag-construct ng kulungan sa ibang lugar. So paulit-ulit ho natin, Mr. Chair, makikita itong problema. May mawawala, bukas makalawa, may mamatay, patuloy ang kalakaran, mga baril, may riot kasi congested. So wala po tayo, Mr. Chair, solusyon. So ituturo na naman ang gobyerno. Ituturo, mapapagalitan ng gobyerno kasi hindi nagbibigay ng budget. Alam naman natin na hindi naman ganun kayaman po ang gobyerno. So ano pong solusyon dyan? Yun lang po sa akin, Mr. Chair, na we have to find a solution. That's not an excuse, Mr. Chair, eh. Dahil sobrang congested na. For the meantime, you have to do something about it. Otherwise, Mr. Chair, mga inutil silang lahat doon. Di ho ba? That's all, Mr. Chair. Are you addressing your manifestation to somebody or let them answer? Yes, I'm sorry, Mr. Chair. This is my first committee hearing. So, they can answer. Kasi sa sobrang dami, Mr. Chair, kanina pa natin narinig, puro ay tunuturo sa congested, napakadaming tao, pati yung pagkain, kinakwento ni Congressman Fuentebella, kulang dahil sa sobrang dami, 39,000, ilang thousand ho sila dyan. So ano hong solusyon, General Katapang? What is the solution here? So we expect na ito po ay mauulit muli, may mawawala after Katarohan, hindi pa ito matutuldukan. Patuloy ang pagpasok ng mga kontrabando dahil corrupt ang mga tao dahil marami masyadong preso. Well, what is the solution, sir, for this? In other words, General Katapang, what the good gentleman from ACA CIS party list were implying, the Bucor must have a immediate, medium, short-term, and long-term solution. A while ago, we were all discussing the long-term solution, and precisely we have to have as well an immediate remedies on the issues that we are tackling. So probably you can answer with all your heart, with a meager budget, with the less facilities for the inmates. What are your immediate solution and what is your short-term solution on these problems that we are encountering right now? Kanina po, present ko yung short-term or short-term, medium-term at saka long-term. Yung ulitin ko po, yung sa decongestion, nagre-release po tayo. Immediate po, halimbawa doon sa kaso nung nagiging problema ng PDL, anong immediate? Ay maglilipat po tayo ng mga tao pa sa ibang kolonya na available na. Hopefully, end of the month, matapos na rin yung kulungan doon sa Iwahig, tapos na rin yung sa Davao, at saka hopefully sa Leyte. And then yung le-level po natin yung congestion, hindi po dito sa New Bilibid ang super congested. Maglilipat po rin tayo sa Leyte, sa Mindoro, at saka sa Zamboanga. Okay, thank you so much, General Katapang. As much as we wanted to be satisfied with the answer, I'm sorry, but I think not enough, no, for us to accept this kind of solution. We need a immediate solution on the problem, and I think you have to give us a more credible perspective on this, no.
But nevertheless, we respect your point of view on a lot of things. We may differ, on the approach, but of course, the members of this committee are somehow aghast, on the what is happening with the Bucor.